Konnichiwa buddies, this is Chris Diaper, ang inyong kaibigan na explorer. At sa araw na ito ay nandito tayo sa isang actual na remapping session. So, pinapakita namin to, ang remapping, saka may trenching or test dig para makikita ninyo ang mga relevant hidden trail markers. So, ngayon, ang area natin ay nandito lamang sa Turil, Davao City. So, ang area na ito ay alam naman natin kung gaano ka preparado. Then alam naman natin din ang dami nang nakakuha dito kasi nga 1930s pa, nandito na ang mga Hapon. Then wala pang gira yan. So during gira ay andyan patuloy ang pagtatago ng mga kayamanan na ninanakaw nila, no, sa Southeast Asian nation. Ngayon, itong mga tropa natin dito, in-invite ang team natin para mag-survey and remapping. And we are very happy kasi napakabait, no, ng team na kasama natin ngayon. So, ngayon, kasama natin ang Team Jaguar. Bansay Team Jaguar! Bansay! Okay, thank you. So, I'm praying for successful retrieval operation sa inyong team. So, maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Bansay Team Jaguar! Bansay! Okay, thank you. So, ito yung mga tropa natin. So, alam nyo na, no? What you see, what you live later. Kaya confidential yan ang mga team na nag-remap natin. Ako, hindi na ako confidential. Klarong-klaro na. Okay. So, bakit nag-remap tayo? Kasi, ang area na ito ay very monitored na, no? Ng mga Japanese company. Then, may Japanese encampment dati. Ipapakita namin ngayon ang mga matinding marker talaga na talagang very relevant. Then, very tinatawag natin na man-made. Okay. So, una-una, pag mag-survey, hanapin natin ang benchmarker. Ipapakita namin ngayon ni Black Phantom ang old tree. So, yan ang old tree na tinatawag natin na puno na Madre de Cacao. Okay. Lapitan natin ng konti. Kung mapapansin nyo, ang Madre de Cacao, hindi yan medyo malaki ang katawan. Pero ito, malaki na. Ito. Hindi ko nga mahag ng buo. Yan o. Hindi abot ang kamay ko. So, napakalaki na katawan. So, ibig sabihin, this is an old tree. Or, di natin alam kung century na ba siya. Centennial tree na ba. Basta, kung mag-total tayo kung ilang taon ng mga Japanese dito sa 1942 to 1945, mga 80 years na. So, tingnan naman natin yung puno. So, talagang, siya, matanda na. Okay, so ito yung puno ng Madre de Cacao na ginagawa nating benchmarker para sa remapping. Kasi nga, wala tayong mapa, so nag-remap lang tayo through markers to markers. Okay, yan. So, tandaan nyo, old tree. Isang benchmarker. Okay. So, bago tayo magpatuloy, shout out muna sa mga tropa natin para diretso-diretso ang vlogging. So, itong mga Team Jaguar na kasama natin ngayon sa kanilang area ay nakatest din kami ng dalawa, 22. Tatlo, no? At saka sa buong area 22 targets sa napakalawak na lupain. Ganyan ka preparado ang site na to. Imagine, pag ma-remap yan, matitrace natin. So marami kang pagpipilian, no, na hukayin na sigurado na kasi sa test digging pala malalaman mo we are using scientific and engineering method. So, hindi tayo sasablay, no? Yung mga gadget natin, sikandarin lang yan. Wala problema yan. Basta alam natin paano gamitin. Okay. Shoutout muna, no? Sa mga katropa natin. Shoutout dyan kay bro, Rogelio Manilingan. So, shoutout sa Team Ilyo. Kay Robert, Brother Robert. Kay Brother Arthur. Kay Pastor Jimmy. Then Romel, Brother Romel, Tongtong, no? Mga mga tropa sa operasyon, kay Brother Richard, saka kay Bro Jeric. So kamusta kayo diyan, Team Ilyo?
patuloy sa operation, then patience and perseverance kasi medyo ang tinitira nila medyo malaking load. So good luck, no? Ganbati ko dasay sa team ninyo. Okay, then shout out kay Mike Pinya, brother Mike, no? Shout out sa iyo sa team ninyo, sa Team Perseverance. So magandang team to, Team Perseverance, no? Kailangan talaga natin mag-persevere para makakuha ng items. So yon. Then diretso tayo sa Team Paningkamot versus Paninguha. Kumusta kayo dyan, bro? Medyo busy ako, hindi pa ako makareply ng mga messages kasi nasa vacation mode. Ngayon lang tayo nakarimap. Kumusta ang Team Paningkamot versus Paninguha? So, team leader dyan, sa mga tropa. So, ingat kayo. Then, good luck sa retrieval operation. Shout out kay Parinyong, Treasure, Parinyong. Salamat, no? Sa mga giveaways. At saka sa pamilya mo dyan. At sa team. Ingat palagi. Shout out sa Team Blasting, no? Kasama natin si dito. Ito yung pinakamatibay natin sa Si Black Kamikasi. si Black Kamikase, no? Sa Team Blasting. So, pwede niyo 'to kontakin pag magpa-blasting kayo ng bahay. Joke, mister. Magpa-blasting kayo ng bato or mga silent blasting yan, buddies, no? Hindi okay. Thank you. Okay. Then shout out sa Team Tunggang. Kumusta kayo, kuya? Ate, saka sa mga tropa diyan. Shout out siyempre sa ating best friend, Team Red Ido. Kumusta, Sir Phil? Bro Pel, salamat. Maraming salamat. Okay, then shout out kay sa Black Tiger, sa team ni Black Tiger na ongoing operation din. Okay? Then shout out sa Team Commando, Pretty Boy, Babyface. Arigatou gozaimasu sa lahat. Okay. Badsay. Ingat yan, Bansay. Okay. Then shout out sa Team Night Thunders. Okay, patuloy lang diyan ang atake, ang paghukay. Then shout out sa Team Mabuhay. Okay? Nandyan lang, no? Dito pa rin sa area sa Mindanao. Kumusta Team Mabuhay? Then good luck sa operation. And siyempre, previously, mga almost 2 weeks na, no? Team Raptor, kumusta kayo? Bro, dalawa din ako, no? Kin. Bro Ken. Salamat. Kay, kuya dyan, saka sa team. Kumusta kayo? Then, ingat sa operation. So, yun ang mga tropa natin. Then, shout out sa kay Brother Milnar, sa team sa Pagasinan, no? Team Fighter. Brother Milnar, kay Sir Joy, kay Kuya David, kay Architect Anton Anchita, sa katropa natin at partner natin sa ating mga adventure, Otol Kimso Takida. Okay, shout out din Otol Chester, pare Chester. Ingat sa trabaho. Okay? Kumusta? Okay, so yun lang. Sa hindi pa na shout out, comment lang kayo doon sa page natin, Treasure Hunting Evidences and Chris Sniper page. Andon ang ating mga lectures, then ang mga video natin sa YouTube ay sinishare doon. Doon na tayo mag-comment, no? Para ma-entertain, no? Kasi ang YouTube channel natin ay intended lang yan para makikita ang videos. Hindi na tayo mag-comment doon kasi naka-off yan talaga ang comment section. Doon tayo sa page, mas madali. Okay? So thank you very much sa mga subscribers natin, mga nasa 55 point something na tayo, 55,000 na mga subscribers and followers. So thank you very much. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Then almost every week may mga bago tayong video na pinapakita. Okay, so ngayon yun na, no? Diretso tayo sa actual na remapping. Okay, puno ng Madrid Cacao, punong kahoy na luma. Okay, so galing dyan sa puno, diretso tayo sa dig site. Okay, ang puno is wood element yan. So ibig sabihin, harapin natin ang puno. Pag hindi siya east ang puno, southeast. Kasi dalawa ang wood, east and southeast. Okay? Code 3 and code 4. So titingnan natin ang 135 degrees. Ayan, puno. Pakita ko lang. So puno. Yan. Bakasimo tayo. Hakbang tayo ng 15 dito sa 315 degrees. Yan ang hukay natin. Diyan ang dig site. Okay. Ayan. So 5 feet by 5 feet yan sarado. Okay. Ano pang marker natin? So may marker tayo dito na talagang inuukit. Dito siya. Subadis, pakapakita lang namin. Yan. Okay. Ito yung bato na naka-fix. Yan. Na may enclosure sign. Ayan o. Yan, inukit talaga yan. Ayan, buddies. Yan. Oh, kasya nyo ang daliri. Yan.
So naka-angle na to doon sa dig site dati na may 10 hakbang. Itong ginagamit natin na 10-10-10 method. Okay, move tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, 8, 9, 10. Diyan. Hindi na muna ako babaha kasi 3 feet na yun eh. Okay. So ngayon, nakikita natin ito, dig site na. Pero may mga linya dito ito, buddies. Tinatawag natin coordinate markers, no? So dito, yan. So, nakais na to, no? Okay. So dito, norte. So dito naman sa northeast, may bato na lock point. Ito siya. Yan. Naka-fix to. Then may Sioux marker. Sioux. Ayan. Then may backstrike. Ayan. Ito siya. Okay. So ito yung lock point patungo doon sa dig site natin. 5 lang yung hakbang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Doon naman sa pag ganito posisyonin natin, norte dito, east, so south na doon. May lock point din dyan. Ito. May mas maganda pa. Ito lang. Okay. So, ang marker na to ay may coordinate doon sa east. Pero di na lang natin papakita. Dense marker yan. Malaking ba to? Boulder. Ito siya. Okay. So, hanapin mo ang wood. Naka-angle naman to sa wood ng tinatawag natin na kumpas tayo. Code 8 or 45 degrees. So, 2 to 5 ito. So, ang big load naman dito, nandito sa kabila. Hindi natin titirahin yan. Malaki yan. Doon tayo sa, so galing dito, doon tayo sa norte. Ayan. Andun siya. So balik tayo sa hukay para makita natin ang mga hidden trail marker. So ito, black bottom. Kita lang namin ang mga remarking ha. Yan o. Remarking niya buddies ha. Kasi monitor niya to. Hindi yan hakakan. Dito hakak ko. Pero yan, kung mapansin nyo, hindi yan kinain ng mananap. Remarking, bagong marking ng Japanese company. Ito pa, may tad yan. Yan. Yan ang remarking. Hindi silang gumawa nito. Ito pa. Maganda makatira na eh. Oh. May 7 pa sa baba. Okay? Yan ang remarking. So, wag niya kayong magbase dyan kasi medyo complicated ito eh. Yan. Pakita lang namin. So, pag ibig sabihin dyan, monitored site. Yan. Okay. So, hindi na natin sabihin ang Japanese company na nag-survey dito. Yan. May mga pako pa dito eh. Okay. So, diretso tayo. So, hopefully na-gets nyo ng pattern doon na ito siya, itong pattern na to ay may given ang mga box yan. Box. Okay. So, dito tayo. Bakit pinahukay natin? Kasi tamang sukat, tamang 3 gram. So, balik tayo sa standard dig site. 5, 5, 5 by 5 square feet ang dig site preparation. So, ayan, tingnan nyo. Nag 3 feet ito, no? 2 feet. 2 feet. Almost 3 feet. Ayan. Okay. So, ito, buddies, pag hukay na, itong magandang nangyari. Backfill siya, eh. Ayan, dami, oh. Hindi na namin nilinisan. Pero may nilinisan kami ng mga marker. Dito ka nga, black, ano. Nakamikasi. Pakita mo. Unang nakuha. So, dito pakita mo. Yan. Ito ang unang nakuha sa hukay. No? Plastic na Explain ng ano, tauhan ni ng Japanese ano, decoder. Plastic 'yan. Totoo to ah. Ito pakita sa palad para makita ang laki. Plastic to siya, sinunog, nilinisan namin may ayan oh. Kakaiba kasi hindi pa na-disturb talaga ito. Nasa 2 feet na yan oh.
Oh. Galing dyan. Galing na dito sa ukay. Okay. Mga bato. Explain mo. Ang nakakuha, siyempre ang mga digger natin na matibay. Salamat, salamat. Salamat ya. Mga digger tayo. Kailangan, ito na. Okay, pakita mo ang mga marker. Yung yung magnetic muna. Yun lang pakita mo. Oh, alam mo nyo ba, gumagamit kami ng magnet kasi nasa 315 degrees tayo eh. May metal to na mga marker. Ayan. Metallic yan. Didikit yan sa magnet. Kita mo, yan. Naka-attach sa sa marker. Yan, ito pakita ang didikitan ito, marami to. Yan siya. Metal yan talaga. So, mga 5 feet ito, may lalabas pa ng magandang mga markers. Yan. Okay. Magnet ito, ipakita na. Didikit yan. Didikit mo magnet yan. Ayan siya. Didikit yan. Ayan. Okay? So, yung mga enclosure, yung bato na may kwan. Bato na may cover. Yan. Yan yung bato na may tapak. May cover. Okay. Ang heart. Ayan, ito. Oh, ito. Kakaibang bato. May mga metal. Ayan. Metallic siya. Oh. No, almost metal yan. Sabi ko sa 315 metal element. Kasi, parang putaw bodies ba yan? Yan. Yan. Parang tunaw, no? Tinunaw. Yan. Metal yan. Okay, so nasa 315 degrees kasi tayo. Metal element. Then sa southeast or 135 degrees is wood element. Ang metal ay naka-align sa kahoy. Okay. Yung ayan. Ito yung mga code 5. Yan. Okay. Ang heart. Code 5 pa rin yan. Asan yung heart? Ito yung tamago. Kukuro na malaki. Heart. Yan. Yan, heart. Yan. Malaki siya na heart. Okay. Ang bodies. Common. Triangle. Common dito. Triangle. Tapos, asan yung yung red tisa? Code 5 yan. Ang red tisa na yung pula. Okay. Code 5. Puros code 5. Mas mga triangle. Ito. Itong nililinisan, ito yung red tisa. Yan. Yan, pula-pula yan. Medyo maroon. Yan. Ayan. Nalinisan na. Okay? Ito yung mga relevant. Yan. Okay, so yan bodies, yung mga flatstone, yung paa. Ito confirmation to bato na may siya. Tinatawag natin na may hole, hole kasi yung daliri. Yan. One item underneath. Okay? Yan na. Taguin. Yung iba, hindi na naman nililisan. Ang pinapakita lang namin yung mga relevant markers. Code 5. Yung, alam nyo yun, yung mga V-cut na ganyan. Pasintro yan. Ito code maro, medyo bilog siya. Mabilog. Okay? So yan siya. Metal element. Metal yan. Cutted. Then sa kanji nito, Okojiki, Kuchi, opening, mouth, opening. White stone meron. Yan, puti. Puti talaga na ba to? Yan. Metal element pa rin, no? Yan. So yun ba din sa mga elemental markers, mga heart, importante yan. Saka may metal talaga na nakukuha na marker yan, metallic. Yan. Tapos didikit pa ng magnet. Okay. So yun ang mga importanteng markers natin. Saka yung medyo tamago. Yan, na may mga magnetic metal na tinatapak. Okay? So yun lang. Hopefully naintindihan nyo, no? So pag ganon, ang detection naman, okay na. Na-detect na natin yan. Kung gusto nyo, ipakita natin ng JAP 1 kasi yung JAP 1 para makita lang ang dimension. So ganito ang paggamit ng JAP 1 para mas lalong maintindihan. Okay. Yan, inisnakahan na namin. Yun ang primary dimension. Kung napansin nyo, may mga bato pa yan sa gilid, kukunin pa yan. So, ang paggamit, ganito lang. So, siyempre, may bala siya. Ulitin ko, mas maganda balahan nyo
gold to gold. So yun yung bala natin. Almost 5 grams to. Yan. 21 carats. So yan siya. So ang gagawin natin, may pure carbon ito dito sa loob. So ilalagay natin ganon ang gold mismo na item. Okay, paglagay diyan, so yan, napuno na siya, no? Okay. So tatabunan natin. Yan, lock. So ibig sabihin, pendulum, law of pendulum na ang prinsipyo natin. Gold ions ang kukunin natin. So pag may gold diyan, ay talagang pipikapin niya. No? Kahit anong gamit niyo, pwede. Kahit scanner pa yan. Pero pag scanner, ulitin ko, kailangan gumamit tayo ng conduction method para hindi ang singaw ang makuha natin. Okay? So ito, may carbon na kasi, 0-0 na ang detection niya. Ito tingnan nyo Paggamit naman, pag sa side ka pa, hawakan mong maigi, lock, then kailangan siya ng kinetic energy. So, gagalaw siya pag hinawakan mo ng maigi. Yan. So, sa mga may alam nito, alam nila paano gamitin. Yan. Kung tatama ka na dyan sa kanto, iikot na yan. Yan. Same pa rin dito. Yan. Iikot. Pag sa gilid ka, wala. Tatakbo siya doon. So, direksyonal. Same dito, direksyonal. Pag nasa gitna ka na, siyempre, gold kasi eh. Siyempre, gold ang pick-upin. Alangan naman, ang pick-upin ng gold ay bato lang. Gold talaga yan. Ang mahal ng gold ngayon eh. 4 million na, sobra 4 million ang kilo ng 24 carats. Kaya, magsikap tayo buddies, para makakuha tayo ng maraming gold. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo sa mga operation, sa mga remapping, sa mga may alam, mag-share tayo. Huwag tayong madamot, huwag tayong bas ng bas. Ituro natin ang alam natin para makatulong sa mga kapwa treasure hunters natin, no? Hindi naman natin madadala sa kamatayan ang mga natin, ang mga treasure. Ang dami nating pera na hindi natin madala yan. Tulong tayo sa mga kapwa. Okay, yan. So, ang sabi nga, principle natin, what you see, what you hear, leave it here. So, ang mga tropa natin dito, ay hindi namin pinakilala kasi mga confidential people ito. So, kung makahit sila, kami lang makaalam. Kung tanungin nyo ako nakahit sa kayo, wala ako nakahit Diba? Kaso na yung hits ko. Pero, marami tayong natulungan na nakahits. Siyempre, may gift ako. Yan ang ko. Kasi wala akong personal operation. Bawal sa mga decoder na mag-operate ng sarili. Bawal sa amin yan, sa mga tinuruan ng mga Japanese and Korean mentor, bawal yan. Kaya tumutulong na lang kami sa mga sa mga nangangailangan na mga mabait. Hindi naman kami tutulong ng mga masamang tao. Baka gamitin po ninyo sa kasamaan, mahirap na. No? Dapat pure heart and pure mind. So ganun siya. Okay, Black Kamis kasi. So ngayon, buddies, ayun na. Ang paraan natin sa treasure hunting, safety and proper procedure. So kaya nga may sinasabi tayo na something biblical quotes na ask, no, and it will be given unto you, di ba? Seek and you will find, no? Knock and the door will be open. No? Yan. Maghanap ka para tawag niyan, pangita aron makakaplag, no? Panuktok aron pagablihan. Ana na siya, no? So kailangan natin kumayod. Kailangan hard work. Kailangan ng teamwork, kailangan ng patience and perseverance. Kaya sa treasure hunting, alam niyo ano kailangan? Una, team. Pangalawa, ang team dapat may financing. Kasi hindi basta-basta to. Then pangatlo, dapat ang team ay may knowledge na paano mag-operate. Kasi pag mag-operate tayo wala exact knowledge, tandaan nyo ba this, marami ng mga nag-operate na naubusan ng pera dahil mali. No? Operation sa maling akala. Dapat idaan natin sa proper procedure. Yan lang ang advice sa lahat ng mga katiits natin. Kasi dito basta-basta. Okay? Para sa amin naman, sa Team Sniper, so, pwede nyo kami ma-invite, pero ang dami naman schedule medyo busy na. Pero pag gusto nyo kausapin about mga remapping din palikod, diretso lang kayo kay Black Phantom. May number tayo dyan sa YouTube, no? Pakita ang number. Tawagan nyo na lang, text or tawag. Kasi hindi ako ka-entertain sa inyo ng personal kasi ang dami. Sa messenger ko nga lang, 1,000 plus na magpadikot. Hindi ko na-entertain yan. Kunti lang anuhin ko. Hirap, no? Maubusan tayo ng oras. May trabaho tayo may pamilya tayo. So, sabot-sabot lang. Mag-insindihay lang tayo.
So para gusto nyo matuto, panoorin yung mga YouTube vlogging natin. Libre naman yan. O, libre yan, no? Treasure Hunting Evidences page, libre yan. Libre ng Chris Sniper page, libre yan. Yan lang ang maitulong ko, no? So, share your knowledge. So, dyan ko sinishare. Kung may mga knowledge ka, mag-comment kayo doon para madagdagan pang knowledge ko. We will share. Kasi ang Treasure Hunting, walang katapusan na pag-aaral at saka exploration. Okay? So, dito muna ang team, pundok-pundok. Ang team Jaguar, no? So, ito yung team Jaguar natin dito. Okay? Pakita natin si Black Phantom on the mix. Okay. Yan, mga matibay ito, no? So, yung mga kasama natin, buddies, alam nyo, may mga engineer tayong kasama, may mga police, military, mga politician. So, kaya very confidential, no? Hindi natin pwedeng isawalat, no, ang mga sikreto ng mga team kasi ang mga tao kasi ngayon maraming marites, no? So, dili. Pag mag-treasure hunting tayo, sikreto lang. Okay? So, once again, bago konta kayo sa amin, diretso kay Black Phantom. Bansay Black Phantom. Okay, so ito yung tropa natin sa Team Jaguar. Maraming salamat sa lahat na accommodation, then ang maganda pakitungo dan ang friendship natin na nabuo ngayon. Saka na-remap natin ang buong area na kahit malong na ulan ay natapos-tapos din. Okay, so once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Din Bansay Team Jaguar! Bansay! Arigato gozaimasu! Ganbate kodasai!